sa NBI ang paghabol sa mga nagpapakalat ng sinasabing fake medical report ng Pangulo. Pinabulaanan din ng St. Luke's ang laman ng medical bulletin. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Naging din ng Malacanang at ng St. Luke's Medical Center ang kumakalat na litrato ng medical results na nakapangalan kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, optimistic ang palasyo na mapapanagot ang nagpakalat ng umano'y maling medical bulletin na ito. Dapat lang tingnan ito dahil hindi na po biro ang biruin ang kondisyon. Wait lang na to. Hindi po biro na biruin. Oh, yan. Tama naman, tama. Kalusugan ng Pangulo. Tama. Kaya po ang NBI, alam po natin na mabilis umaksyon ng NBI para maimbestigahan kung sino po ang nasa likod dito. Sa sinasabing fake medical report, Ang nasa likod ba kasi si Kabayo? Pucha, noon niya pa gustong mategi si PBBM. Ang grabe, no? Isang kabayo na attorney, no? Ipinapakita niya sa kanyang mga audience, sa live stream viewers niya, na gusto niyang mategi. Yun ang gusto niyang iparating, iparamdam. Anak ng teting, oh. Bakit ganun, Brad? Baka akala mo vlogger ka lang. Abogado ka din. Wag ganun, Brad. Nababaliw ka na. Tapos, topic niya pa rin to kanina. Talagang ipinapakita pa rin niya na yung audio daw, yung audio. Binasag na kita kagabi, audio ka pa rin? may severe diverticulitis at may indikasyon umano ng clinical deterioration ang kalagayan ng Pangulo. Nakadetalye rin ang isang identification number at maging ang doktor na tumingin kay PBBM. Naglabas na ng pahayag ang St. Luke's at sinabing fake. Ito yata yung Yan yata yung reference nung ni Jason siya. Tanggal. Tapos reference din nung ewan ko ba kung anong problema nung reporter na yon. Hindi man lang binet yung At falsified ang report dahil anumang medical information na hindi dumaan sa kanilang official channels, itinuturing na dinoktor. Naglabas din ng video message kagabi ang Presidential Communications Office kung saan nagbahagi ang Pangulo ng detalye. Eto kinakastigo pa eh. Sabi daw, ano yun? Kinuha na, nilalaro yung aso, fake na fake. Sabi. Pag gustong gawing presentable yung video, galit. Pagka hindi pinaghandaan yung video, galit. Wala na kami malugaran sa inyo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kawawa din talaga. Kawawa talaga si Atty. Claire. Pero Atty. Claire, magpakatatag ka, be strong. Alam mo, tayo bahala dyan sa mga bumabalas-ubas sa'yo dyan. Si Kabayo, wala. Talagang pinapakita natin dun sa ating live stream sa Banat Boy. Hindi kasi tayo pwedeng bumanat dito eh. Birahan lang to. Dun sa Banat Boy, banatan dun eh. Doon, ine-expose talaga natin yung kabubuhan nitong si Atty. Kabayo. ng kanyang recovery process. Medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko kasi sinasabi nila huwag muna. Nagpa-check ka na sa doktor? So pag sinabi mong okay ka, ibig sabihin nagkaroon ka na ng medical advice? Are you sure you're nice? Did you drink your medicine twice? So you're eating sabaw and not rice? Sabi ko hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So tinuloy ko na lang. Oy, nakita ko si Boss Nico David naghahamon ng flip-top daw na baka may gusto raw siyang vlogger na ka-flip-topan. Baka, Boss Nico David, pwede ako Gusto mo yung lang?
Mild-mildan, yung ano lang, saktuhan, mildan, pwede. Tomorrow, I have some meetings in the office. Pabiro pang humirit si PBBM at sinabing nagkikrave na siya ng solid food dahil ilang araw na siyang sabaw lang ang pwedeng kainin. Namayat talaga ako. Oh, ako sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Namayat ako dahil nga puro sabaw for 3 days. For 3 days. Pero saka sir, Kaya nang Oh, tsaka hindi kumain ng sabaw ah. Hindi, mali yung pinapakalat ni Attorney De Horsey na kumain daw ng sabaw. Ha? Bobo lang yung kumakain ng sabaw. Yun ang nagiging sabaw yung utak pag kumain ka ng sabaw. Higupin mo yung sabaw, ha? Para ka na rin, pag kumain ka ng sabaw, para ka na rin kumain ng ano noon, ng kape. Okay, tara, dun tayo sa Starbucks, kain tayong kape, Brad. Ano yan, yung coffee bean? Hindi! Mainit pa. naginip pa nga ako ng steak. Nabanggit din niya na hindi idinaan sa kanya ni Majority Floor Leader Sandro Marcos ang desisyon na mag-inhibit sa impeachment proceedings na kinakaharap niya. Pero ikinalugod ito ng Pangulo dahil hindi raw magandang tingnan kung makikialam pa sa proseso ang presidential son. Wala ulit ngayong araw sa kanyang scheduled engagement si PBBM sa pagdiriwang ng Philippine National Police Day. Kaya natanong ang Malacanang kung maayos na ang Pangulo, bakit patuloy pa rin ang pag-absent nito? lahat po ng ginagawa ng Pangulo ngayon, engagement, activities. Hindi po biro ngayon, tatlong events po ang pupuntahan ng Pangulo. Oh, So, kita nyo? Sabi ko sa inyo, manood kayo lagi sa Banat Boy. Bago pa sabihin ni Attorney Claire dyan, nasabi ko na. Di ba, Boss B? Ma'am Liberty Arcega. Oh, nasabi ko na yan. Oh, kung ang regular na ginagawa ni PBBM dati, 12 meeting, ngayon, kunyari, ang regular na ginagawa ng mga dating presidente, 2 meetings a day. Si PBBM 5. Sabi ng doktor, bawasan mo naman muna. Binawasan. 3 na lang daw. wala pong na ipapakita ang Pangulo na hindi siya nagpapatuloy magpatrabaho. Sagot ng Malacanang sa mga naghahanap sa Pangulo, patuloy pa rin daw ang pagtatrabaho nito. Hindi raw gaya ng iba na puro bakasyon lang. Pogi ko ngayon, no? Medyo. Ang inaatupag. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ma'am Joanna Berliner, shout out. So, ayun nga, pagdating dito sa pagpapatunay na to, although hindi na natin kayang gawin yung kagaya ng ginawa natin doon, no? Kasi doon nag-YT tayo no, na kung saan pinakita natin kung paano nag-photoshop tayo doon. Pinakita natin, no? Doon sa salamin ni hindi AI. Nandun si Attorney Claire. Kumukuha ng cellphone. Ganon tayo magbusisi dito. Pero mamaya, para sa ikatatahimik ng lahat, dahil marami din nagkiklaim pa rin talaga about dun sa audio, ipapakita ko na sa inyo kung talaga bang edited or overdub yung hiritan doon. Sige.